Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako po, pinagtawanan ng maraming netizen itong si Risa Hontiveros. Kinarma or nakarma na, minalas at napahiya kay Duterte. Oo, si Tatay Digong na lang ang umalis. Kasi kung ipanagpatuloy pa ni Tatay Digong, yung kanyang pagtunggali kay Risa Hontiveros ay mahubaran siya sa madlang people na wala talaga siyang kaalam-alam sa mga pinagsasabi niya. At eto pa kabibig ha, sinisiyasat na maraming tao kung bakit nga ba umalis si Pangulong Duterte during the Senate hearing na nag-excuse siya. Eh, ito ang kanyang nalaman. Oo kabibig, manood tayo sa videong ito para tingnan natin ba kung sabi nila isinalba si Risa Hontiveros, si Tatay Digong. Ang post niya sa kanyang mga social media ay si Tatay Digong ay natakot sa kanya. Umalis daw, nag-take recess. It's because natakot si Duterte sa kanya. Hindi niya alam na siya dapat that time matakot. Siya dapat that time mapahiya. Kasi kung ano-ano ang mga lumalabas sa bibig niya, talagang isinalba lang siya ni Pangulong Duterte. Ay panoorin niyo ang video, may matutunan kayo. Oo kabibig, dito sa video ito ay ini-explain kung bakit nga ba nakarma, napahiya, minalas, at posibleng mahubaran kung ano ka talaga yung klaseng pagkatao at karapat-dapat bang maging senador itong si Risa Hontiveros. O ito kabibig ha, i-share ko sa iyo ang video ha, manood tayo at ating tingnan. Ito ha, ito. O, teka kabibig, ito na ha. Can I ask for a recess? Oh, it's all right, Mr. Chair. Yes. Why did President Duterte ask for a quick break? Was he nervous about Risa Hontiveros, like the Kakampinks claim? That's fake news again, and I'll tell you the reason why. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal. Boom! Yun. Si Risa kasi, feeling niya, alam na niya lahat. Feeling niya na siya na ang reyna sa Senado. Feeling niya na, ay, gigisahin ko si Duterte ngayon. Ipapakita ko sa buong mundo na magigisa ko si Duterte. Siya pala ang napahiya. Hindi niya alam ang law. Wait for a while, lawyer ba itong si Risa Hontiveros? May alam ba siya sa law? Sabi nga ni Pangulong Duterte, specific ang batas. Guilt is personal. Now, what is guilt is personal? This phrase reflects a legal principle which means only the person who committed the crime can be held accountable for it. Responsibility cannot be transferred to others. And of course, Risa doesn't know this since she hasn't studied law. Grabe talagang video na to, no? Risa didn't know about this because she hasn't studied law. Like Duterte has. Magtanong ka muna ng abogado. Boom! Magtanong ka muna ng abogado. Tama si Tatay Digong kasi gustong ipaamin ni Risa, gusto talaga for the record to. Si Duterte ha, umamin ha, na siya ang nagpapatay. Magtanong ka muna sa abogado. Dito, yung ibang netizen, yung mga kakamping, hala, si Risa, fighter, go Risa. Pero hindi nila alam na dito talaga nagmukhang tanga na talaga si Risa. Okay lang po, kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon. po. Magtanong ka muna ngayon. Tama si Pangulong Duterte, magtanong ka muna ngayon para hindi ka mag-isa dyan. Before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Yes, it's very personal. Yun na mga kabibig. Yun ang pagkaintindi ni Risa. Napakababaw ang pagkaintindi ni Risa. Yes, it's very personal. Palarga si Risa. Naku. Ay, ewan ko. Yes, it's very personal. Oh my God. You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing suspended.
can the chair talk to the senator? So now, Boom! Can the chair talk to the senator? Kasi si Pimentel ay isang lawyer naman. So, si Pimentel na lang ang mag-explain kay Risa kung ano ibig sabihin ni Tata Digong. Baka nahimasmasan si Risa Hontiveros. Chair talk to the senator. so now you know. The reason Duterte requested a recess was to save her from further humiliation Correct. because of her ignorance. The Kakampinks tried to trick everyone into believing Duterte was scared of Risa. Little did they know, they were the ones being fooled by the spliced videos Risa posted on her TikTok to make herself the main character. Honestly, I don't blame her. I'd probably do the same in her shoes. But come on, Kakampinks, do your research next time or let us DDS educate you. Hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok ka responsible for ng any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, pagdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to I mean, who wouldn't be stressed talking to a senator who can't keep up, like a clueless fifth grader? Correct. Tama. Sinong hindi sasakit ang ulo, hindi maging emotional? Kasi si Risa wala talagang alam niya. The innocent lives lost in the drug war were the result of illegal actions by policemen, which is why the one who killed Kevin Santos was convicted and sentenced to 40 years because he did not follow President Duterte's orders. Justice was served. So I don't understand why Risa has been so obsessed with attacking the Dutertes for the last 2 years. If she truly cared about the innocents killed during the drug war, why is she silent about the innocent lives lost to drug addicts? Totoo. Bakit silent sila? Bakit yung mga kampik, yung mga iba nasasabi na, oh, we're fighting for AJK. Pero sino po nagpa-fight sa mga innocent tao na minamaltrato, inaabuso sa mga drug addicts? Every day. Why doesn't she address that Manila is currently the most dangerous city in Southeast Asia, Correct. with Quezon City and Cebu City also in the top 10? Wow. Meanwhile, Davao City remains the second safest and the second cleanest city in whole Southeast Asia. Dutertes are doing a great job, and majority of Filipinos know that. So I don't understand why most senators, especially Risa Hontiveros, are still fixated on the previous administration's drug war when it was a successful operation, with 1.4 million drug addicts surrendering and the country's crime rate dropping by 73%. Wow. It wasn't perfect, but that significant decrease in crime is impressive. Something this current administration has failed to do. Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat totoo kayo, Mr. dyan. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair. Nag-trending itong salamat kayo, Mr. Chair. Kasi mali po ako, Mr. Chair. Kasi nagmamarunong po ako, Mr. Chair. Wala akong alam. At talagang hindi ako pwedeng ipanglaban kay Duterte. Kasi wala talaga akong alam, Mr. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to... Natawa ako sa video ito, mga kabibig. Malapit Hindi ako ka mag-load nagdala up ng sa syudad eh. video. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Silence please. Pinaktakan sa Ulo Duterte. So mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa criminal, ma'am. Yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Kasi ang baba ng pag-iisip ni Risa. Natawa ako sa mga sagot ni Risa ba. Sobrang ano ba? Parang hindi pinag-isipan. Basta lang makabanat siya kay Duterte, dito na mukha na siya talagang Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po ako. Bakit doon tayo pupunta? Kasi ang dami ng mga drug addict ngayon. Naglipara na sila. Grabe yung yun ang pag-describe ni Pangulong Duterte sa bansa natin ngayon. Papunta na tayo sa impyerno. Yung ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hirain punto kita, lang ma'am. ito, ang punto lang Galing! Tumawa.
tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Tama. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Yes, Mr. sir. Chair. Alam nyo, kabibig, mahirap talagang supalpalin si Duterte kasi, caliber yung experiences niya. Wala talagang, itong mga senador na ito, wala silang lusot. Alam niyo ba kung sino lang talaga ang makapagsupalpal ka Duterte? Si Miriam Defensor Santiago. Siya lang talaga. Kasi, marunong din yun sa batas. Pero ang mga senador ngayon, nako, kakainin silang lahat ni Duterte. At walang papalag kay Duterte. Kasi level lang of understanding and critical thinking and analytical thinking, logical thinking, mas mataas pa si Duterte. Sabi nga ni Miriam Defensor, tinanong siya sa media, sino sa palagay mo, ma'am, ang medyo ka-level mo? Si Duterte, because we're friends, because when we use hyperbole way of describing things in which it can, pang kuha interest sa tao. At feel ko talaga, magkaibigan sila, best friends sila. At feel ko talaga, yung magka-level yung understanding nila. Kung buhay pa si Miriam, no, at kasali siya sa hearing dito, baka nasupalpal din ito si Risa Hontiveros. Baka si Miriam Defensor ay papabor pa si Duterte at didepinsahan pa si Duterte. Tapusin talaga natin ito. Talagang tapusin natin ito dito ngayon. Hindi nandihan ni Risa Hontiveros. Tapusin natin ito. Kailangan mag-conclude tayo tungkol sa drug war. Hindi yung parang every day, next week, the next week, another AGK hearing. Parang nagsasayang lang tayo ng pera. Nandiyan na si Duterte. Ibinigay niya kayang sarili. Pananagutan, full responsibility na siya. Kasi presidential time. Ano ka ba ang kailangan nyo? Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga. Alam pa si Rizang hindi gets. Bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are priority. That's it for this episode, you guys. Di ba mga kabibig? Kita nyo, no? Paano hinubaran? Paano nakarma si Risa Hontiveros? Basta mga kabibig, kung nandyan pa sana si Senator Miriam Defensor, nako, baka itong si Risa Hontiveros na supalpal na ito, baka umalis, nag-walk out to mga kabibig kasi hindi niya makayanan. Duterte, Miriam Defensor, combined together sa Puersa versus Dilima and Risa Hontiveros, nako, baka mag-nosebleed sila at baka pagtawanan lang sila. Diba mga kabibig? So yun lang po mga kabibig ang ating latest Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong opinion tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon? Tama, splice video pala ang pinalalabas nila para mabukhang si Risa ang matapang, mabukhang si Risa ay kinatatakutan ni Duterte. Siya pala ang napahiya. Sabi ni Duterte, mag-resist tayo, Mr. Chair, kausapin mo nga si Risa para ipaintindi niya kung ano ang point na kino-call out ko. Si Risa naman, walang kaalam-alam. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.